Kamusta mga kaibigan? Ako si Pastor Antonio Jr. at masaya ako na nandito ngayon sa sandaling ito ng pananampalataya. Sa malaking kadena ng panalangin na ating binuo at ngayon ay kumalat na sa buong Brazil at pati na rin sa labas ng Brazil. Nagpapadala ako ng yakap sa lahat ng Pilipinong taga-subaybay ng channel ko na nasa labas ng Brazil at patuloy na nagbabahagi. Tuwang-tuwa ako dahil dito at sigurado akong dadami pa ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Tuwang-tuwa ako dahil kapag nakikita ako ng mga tao sa kalsada, hindi lang nila ako nakikilala, kundi higit sa lahat, sinasabi nila, Pastor, malaki talaga ang naitutulong ng iyong mga panalangin sa akin. Hindi mo alam ang kapayapaang nararamdaman ko tuwing naririnig ko ang mga panalangin iyon. Mga kapatid, sa mga sandaling iyon, ang tanging nararamdaman ko ay pasasalamat, pagsamba sa Diyos, dahil ang Diyos ang may-ari ng gawaing ito. Hindi ako namumuno sa gawaing ito kundi ang Espiritu Santo ang gumagabay sa akin. Ngayon, hindi rin ito magbabago. Ang Espiritu Santo ay naglagay ng isang napakalakas na salita sa puso ko para sa iyo na nawawalan ng pag-asa. Ikaw na minsan ay nanonood sa akin dito. Wala ka ng lakas kahit para bumangon sa kama. Parang wala ka ng gana. Alam mo naman kung ano ang dapat gawin pero hindi mo magawa. O kaya naman, nakagawa ka na ng isang hakbang ng pananampalataya. Pero ngayon, parang nasa isang maze ka na. Papasok ka sa isang pinto, tapos isa pa, pero di mo pa rin makita ang labasan sa problema mo. Mga kapatid, pag ninilayan natin ang isang talata at makikita mong pareho lang tayo sa iba. Madalas, nangyayari ito dahil alam ng kaaway ang kahinaan mo. Gusto kang panghinaan ng loob ng kaaway at para magawa yon, ginagamit niya lalo na ang mga tao sa paligid mo para hilahin ka pababa. Minsan, ang mga tao ay wala talagang kamalay-malay kung gaano nila pinapalamig ang loob mo. Hindi nila alam na nasasaktan ka na pala nila. Kaya dapat palagi tayong magpatawad kahit minsan sinasadya ng iba. Inuutos ni Jesus na mahalin at patawarin ang ating kaaway. Kaya ito ang utos na dapat nating sundin pero tanging sa tulong lang ng Espiritu Santo natin ito magagawa. Amen? Kaya mga kapatid, gusto kong basahin kasama ninyo ang isang talata na nasa Awit 42. Talata 5. Pakinggan nyo ang sinabi ng salmistang si David. Bakit ka ganyang kalungkot o aking kaluluwa? Bakit ka ganyan kabagabag sa loob ko? Ilagay mo ang iyong pag-asa sa Diyos, sapagkat pupurihin ko pa rin siya. Siya ang aking tagapagligtas at ang aking Diyos. Amen? Mga kapatid, gustong-gusto ko ang talatang ito dahil nakaka-relate ako. Madalas akong panghinaan ng loob at mapagod. Hindi ako naiiba sa iyo at lalo na kay David. Minsan, iniisip natin na si David ay perpekto, na siya ay isang tao na buong araw sumasamba at naghahanap sa Diyos. Totoo, si David ay isang sumasamba, pero siya rin ay isang tao na madalas magkamali, madalas gumawa ng mga desisyon na nagdudulot ng sakit at pagdurusa sa sarili niya. Alam mo yon? Hindi perpekto si David, ngunit ayon sa Biblia, tinawag siyang taong ayon sa puso ng Diyos. Dahil nagsisisi siya ay isang tao na gumagawa ng mga kalokohan. Marami siyang pagkakamali, pero marunong din siyang lumuhod sa harap ng Diyos. Aminin ang kanyang mga kasalanan, ang kanyang mga pagkukulang. Makikita natin ito mamaya. Isang panalangin ng pagtatapat na ginawa niya at dapat mo ring gawin. Amen? Dito nakakatuwa kasi kinausap niya ang sarili niyang kaluluwa at sinabi niya, bakit ka malungkot ng ganyan o aking kaluluwa? Maghintay ka sa Diyos dahil pupurihin ko pa rin siya. Mga kapatid, kailangan nating makilala ang ating sarili. Ang taong nakakakilala sa sarili niya ay mas maayos ang buhay. Minsan kapatid, hinahanap ng tao ang solusyon sa labas. Pero dapat nating tandaan na ang solusyon at problema ay nagsisimula sa ating puso. Mga kapatid, nakakalungkot sabihin na ang mga tao ngayon ay alam ang lahat tungkol sa ibang tao, pero hindi nila kilala ang kanilang sarili, ang kanilang mga kahinaan, ang kanilang mga takot, mga pangamba. Kasama rin ang mga bagay na nagpapasaya at nagbibigay saysay sa kanilang buhay. Kaya, si David ay nagkakaroon ng panloob na pag-uusap sa kanyang sarili at sinabi niya, tingnan mo, bakit ka ba masyadong nababalisa? Maghintay tayo sa Diyos. Mga kapatid, may mga pagkakataon sa buhay ko na kinailangan kong magsalita laban sa bundok at sabihin, umalis ka sa harapan ko. Higit pa ako sa isang nagwawagi. Naalala ko na dumaan ako sa isang panahon sa buhay ko na nakaranas na ako ng ilang mga relasyon at palagi akong labis na nabibigo.
at nagsimula akong magkaroon ng mababang tingin sa sarili. Akala ko pangit ako, na hindi ako mabuting tao, na may mali sa akin dahil walang gustong makipagrelasyon sa akin, at labis akong nalulungkot dahil doon. Doon ako nagsimulang manalangin, humihiling sa Diyos na pagalingin ang sugat ko at tulungan akong mapagtagumpayan ito. Naaalala ko, mga kapatid, kung paano ako tinulungan ng banal na espiritu na muling magtiwala sa sarili. Tuwing tumitingin ako sa salamin, ramdam ko ang pagmamahal ng Diyos para sa akin. At nagsimula akong tumingin at naisip ko, grabe, hindi pala ako ganun kababa gaya ng iniisip ko. May halaga ako. Isa akong espesyal na tao. Bakit kaya hindi ako makahanap ng isang tao at maging masaya kasama siya? Bakit hindi ako pwedeng magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay? Bakit hindi ako magamit o mapagpala ng Diyos? Mga kapatid, ipinakita sa akin ng Espiritu Santo kung sino talaga ako, at unti-unti kong naunawaan na ang aking halaga ay hindi nakadepende sa pag-apruba ng ibang tao. Sinasabi ko madalas na ang mundo ay tumitingin sa kung anong meron tayo, pero mahal tayo ng Diyos dahil sa kung sino tayo. Amen? Mahal ka ng Diyos, kapatid. Napaka-espesyal at walang kondisyong pagmamahal niya para sa iyo, na pinatunayan niyang ipinadala si Jesus na mamatay sa krus kapalit mo. Ibalik ang relasyon mo sa Kanya sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nagpapadalisay sa iyo. Sa tuwing nagsisisi ka, dumarating ang kapatawaran sa iyo. At hindi mo kailangang pagsikapan ang iyong kaligtasan. Ang pabor ng Diyos ay hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa biyaya. Kapag naunawaan mong ito ay pabor na di mo karapat-dapat, doon ka handang tumanggap ng lahat ng nais niyang ibigay. Hindi mo kailangang gumawa ng kahit ano para maging karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, at wala ring kahit anong gawin mo o hindi mo gawin. Walang makakapagbago sa pag-ibig ng Diyos sa iyo. Mahal ka niya ng walang hanggan ayon sa Biblia. Amen? Kaya, madalas tayong mawawalan ng pag-asa. Kasi una, hindi natin alam ang dahilan ng mga problema. Hindi natin alam kung bakit tayo sinusubok o nakararamdam ng sakit ng kalungkutan. Naniniwala ako na ang sakit ng kawalang katarungan at ang sakit ng kalungkutan ang pinakamasasakit na nararanasan. Mas masakit pa ito kaysa sa pisikal na sakit. Ito ay isang bagay na unti-unting sumisira sa atin sa loob. Pero sa mga sandaling iyon, gusto ng banal na espiritu na siya ang maging ating tagapag-aliw. Kaya naranasan ko na ang maraming sandali ng kalungkutan. At ngayon ay nagpapasalamat ako sa Diyos dahil iniligtas niya ako mula sa mga paghihirap na iyon. Sa awit 34:11 sinasabing, maraming paghihirap ang matuwid, pero inililigtas siya ng Panginoon sa lahat. Mga kapatid, kailangang isaulo ang mga talatang ito dahil magpapalakas ito sa atin sa panahon ng pagdurusa at sakit. At kapag dumating ang problema sa akin, nagsisimula akong magpahayag. Nagsisimula akong ipahayag ang talatang ito at sinasabi ko, tingnan mo, malaki ang pagsubok ngayon, pero ililigtas din ako ng Panginoon sa pagsubok na ito. Amen? Kaya mo bang itanim ang salitang ito sa iyong puso? Ipinapangako ng Diyos na ililigtas ka niya sa lahat ng pagsubok. Alleluia. Mga kapatid, ang tinatalakay ko ngayon ay tungkol sa kawalan ng gana. Si Davy ay nawalan ng gana at sinabi, bakit ka malungkot? Maghintay ka sa Diyos. Kausap niya ang sarili niya noon. Madalas nating nababasa sa Biblia na may mga lalaki at babae na nawawalan ng gana. Sabi ko sa simula ng video, hindi ka iba sa iba. Nakikita natin ang halimbawa hindi lang ni David, kundi pati na rin ang halimbawa ni Moises. Sinasabi sa Biblia na doon, sa disyerto ng Sinai, umabot si Moises sa sobrang pagod sa katawan at isipan na sinabi niya, Diyos, hindi ko na kaya, kunin mo na ang aking buhay. Hindi ko na kinakaya ang pamahalaan ang lahat ng taong ito dito sa disyerto. Mga 2 milyong tao ang kasama niya. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang sinabi ng Diyos kay Moises noong sandaling iyon? Sinabi niya, Moises, simula ngayon, ako mismo ang sasama sa iyo. Mga kapatid, sinabi ng Diyos kay Moises, ako ay sa iyo at higit pa roon. Nagtaas ang Diyos ng 70 lalaki upang tulungan si Moises sa paglalakbay. Mga kapatid, alam ng ating Diyos ang ating mga sakit, alam niya ang ating mga paghihirap, alam niya ang ating hangganan, at kapag tayo ay umaabot na sa ating hangganan, doon kumikilos ang Diyos. Amen. Naalala mo ba nung sinabi ko sa simula na magbabago ng buhay mo ang video na ito? Sigurado ako na kapag nagdasal tayo, bibigyan ka ng Diyos ng lakas. Naniniwala ako dyan. Hindi ka mananatiling nakalugmok dyan magpakailanman.
May magandang plano ang Diyos sa buhay mo at madalas, ang kailangan mo lang ay tiyaga, katatagan, at ang maniwala ka na naniniwala ang Diyos sa iyo. Mga kapatid, sa mundong ginagalawan natin, hindi sapat na mayroon tayong mga prinsipyo sa Biblia. Isinasabuhay ang mga Kristiyanong halaga. Hindi sapat iyon dahil ang mundong ito ay hindi makatarungan. Pero ang pinakamahalaga ay maging matatag ka, maging matiyaga ka at huwag kang lumingon sa nakaraan. Minsan talaga gusto nating sumuko. Naranasan ko na rin ito, mga kapatid. Ang kaaway ay lumalaban sa gawaing ito sa di inaasahang paraan. Salamat sa Diyos, pinalakas ako ng Panginoon. Kaya nandito ako ngayon para hikayatin ka rin. Amen? Mga kapatid, dumating ang panahon na tinangkang agawin ni Absalom, anak ni David, ang trono. Isipin ang sakit, sariling anak ang nagtaksil kay David. Kaya si David ay labis na nalungkot at nawala ng pag-asa. Nakikita rin natin ang halimbawa ni Elias. Nang sinabi ni Jezebel na papatayin siya, si Elias nagtago siya sa kuweba. Siya ay namatay sa takot at sinabi niya, Diyos, tama na. Kunin mo na ang aking buhay dahil hindi ko na kaya. Noong oras na yon, ang Diyos ang nagpalakas ng loob kay Elias sa pamamagitan ng isang anghel na nagdala ng pagkain. Kumain si Elias ng tinapay, uminom ng tubig at natulog ulit. Siya ay dumaranas ng depresyon. Minsan hinuhusgahan tayo dahil iniisip ng iba, hindi ba't ikaw ay mananampalataya at naglilingkod kay Jesus sa Diyos? Hindi mo naman kailangang maranasan yan. Dapat masaya ka, nakangiti. Mga kapatid, ito ay isang kasinungalingan. Hindi sinabi ni Jesus na magiging puro kagandahan ang buhay natin, na parang isang dagat ng mga rosas. Hindi ganoon. Sabi ni Jesus, makakaranas kayo ng pagsubok sa mundo, pero magpakatatag dahil nadaig ko na ang mundo. Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano ay yaong namumuhay sa kanyang mga emosyon, nararanasan ang pagluluksa at ang mga sandali ng sakit, dahil nauunawaan niya na may panahon para sa lahat ng bagay. May panahon ba para magsaya? Meron. May panahon ba para magdiwang at magselebra? Meron. Pero may panahon din para umiyak. Kapag ipinagpapaliban natin ang pagluluksa, sinusubukan nating magpakita ng magandang mukha sa lahat. Yung mukhang nakangiti, sa totoo lang, tinatago lang natin. Minsan sumasakit ang puso, pero dumarating ang Espiritu Santo para pagalingin at aliwin tayo. Pinakagusto niya ay sabihin natin sa Kanya ang pinagdadaanan natin. Amen? Tandaan mo ito, nasasabihin ko sa iyo. Ang tanging problema na hindi kayang lutasin ng Diyos ay yung sinusubukan nating itago. Maraming tao ang nagdurusa mag-isa at wala silang lakas ng loob na tunay na magpasakop sa Diyos. Iniisip nila, hindi ito gumagana sa akin. Nagdadasal ako, hinahanap ko ang Diyos, binabasa ang Biblia, pero walang nangyayari. Kapatid, baka ito lang ang kulang. Tayo ay magpakumbaba sa harap ng Diyos. Aminin na talagang kailangan natin siya dahil kung hindi, hindi natin kakayanin. Sabi sa Biblia, ipagkatiwala sa Kanya lahat ng alalahanin ninyo. Pagkatapos, ang kapayapaan ni Kristo ang mag-iingat sa inyong puso't isipan kay Kristo Jesus. Amen? Kapatid, bago tayo magtapos at manalangin, gusto kong basahin ito para sa iyo. Isang taos-pusong panalangin na ginawa ni David sa awit 51 pagkatapos niyang magkasala ng pangangalo niya. Si David ay nagkamali, mga kapatid, ngunit ang mahalaga sa buhay niya ay ang buong pagsuko niya sa Diyos, hindi ang kanyang mga kasalanan. Laging lumalapit si David sa Panginoon at napakaganda ng awit niya, lalo na sa talata 10. Lumikha ka ng dalisay na puso sa akin, O Diyos, at baguhin ang matatag kong espiritu. Huwag mo akong palayasin mula sa iyong presensya, ni alisin ang iyong banal na espiritu sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong kaligtasan at alalayan mo ako ng espiritong handang sumunod. Kaya ituturo ko ang iyong mga daan sa mga nagkakasala, upang ang mga makasalanan ay bumalik sa iyo. Amen? Tingnan ninyo ito, mga kapatid, napakagandang bagay. Dito, si David ay lubos na nagsisisi dahil siya ay nakipagtalik sa isang babaeng may asawa at ipinadala pa niya ang asawa nito sa unahan ng labanan at napatay ito. Sa madaling salita, mga kapatid, lalo pang lumubog si David. At nang siya ay hinarap ng propetang Nathan na ipinakita sa kanya kung gaano kabigat ang kanyang nagawa sa harap ng Diyos, siya ay lubos na nagsisi. At dito sinabi niya ang ganito, Panginoon, likhain mong muli sa akin. Ilagay mo sa loob ko ang isang dalisay na puso, isang pusong handang sumunod.
Diyos, huwag mo akong itaboy o alisin sa iyong presensya at huwag ring kunin ang iyong Espiritu Santo sa akin. Mga kapatid, sa lumang tipan, kailangan nating matutong pag-ibahin ang luma sa bago. Sa lumang tipan, ang Espiritu Santo ay hindi nananahan sa puso ng tao, kundi sumasama, nagpapahid o nag-uutos lamang siya sa kanila. Pero ang puso ay nananatili pa rin, madalas isang pusong bato, isang pusong matigas, at hanggang sinabi ng Panginoon na nagpapahayag tungkol sa hinaharap. Sinabi niya, "Balang araw, ilalagay ko ang aking espiritu sa inyo at papalitan ko ang inyong pusong bato ng pusong laman." Mga kapatid, nang namatay at muling nabuhay si Jesus, sinabi niya na kailangang mangyari ito para dumating ang Espiritu Santo, na magpapalakas at gagabay sa inyo sa katotohanan. At ano ang nangyari? Nang muling nabuhay si Jesus, ilang araw pagkatapos noon, bumaba ang Espiritu Santo sa mga disipulo, sa mga tao, at bigla silang nagsimulang mabago ng Espiritu Santo. Ikaw na nag-alay ng buhay mo kay Jesus, alamin mo, ang Espiritu Santo ay hindi aalis sa iyo hanggat nananatili kang matatag, hanggat hindi mo tinatalikuran ang iyong pananampalataya. Ibig sabihin, hanggat handa kang maglakad kasama ang Panginoon, kahit nagkakamali ka, ang Espiritu Santo ay mananatili sa iyo magpakailanman. Amen? At dito, si David ipinagpapatuloy niya ang pagsasabi, "Panginoon, bigyan mo ako ng pusong handang sumunod." At ang nakakatuwa ay nasa talata 13, "Kaya ituturo ko ang iyong mga daan sa mga nagkakasala upang ang mga makasalanan ay bumalik sa iyo." Amen? Isasara ko na ang aking Biblia dito para tayo ay makapanalangin na. Mga kapatid, dito, si David ay nagdasal ng ganito at sinabi niya, "Diyos, ibalik mo ang sigla ng aking buhay upang ako'y makapangaral sa mga makasalanan at sila ay bumalik sa iyo." Naintindihan ni David, mga kapatid, na hindi niya kayang mangaral ng salita ng may sigla at buhay hanggat hindi siya muling matatag sa Diyos. Walang saysay, mga kapatid, na magbahagi tungkol kay Jesus kung hindi naman tayo nakaayon sa Kanya. Alam ng Panginoon ang puso natin, kung lumalayo tayo sa Kanya o hindi. Kaya gusto kitang anyayahan ngayon na magdasal ng taimtim kasama ko, hanapin natin ang Panginoon ng magkasama. Paalala, may members area ang channel na ito. Kung hindi ka pa kasali, i-check mo sa ibaba ng video para sa karagdagang detalye. Sa area ng mga miyembro, tinutulungan natin ang mga institusyon ng kawanggawa. At pinupuri ko ang Panginoon para sa buhay ninyong mga kasali sa ministeryong ito, na pinapalakas dito sa ministeryong ito. Kaya, iniimbitahan ko kayong maging miyembro at lubos akong nagpapasalamat sa Diyos para sa inyong buhay. Ayos ba? At ngayon, tayo'y manalangin. Kung maaari, ipikit mo ang iyong mga mata at tayo'y makipag-usap sa Panginoon. Hallelujah! Panginoon kong Diyos at aking Ama, nais kitang pasalamatan para sa sandaling ito. Ito ang sandali kung saan pinapakalma natin ang ating puso, pinapapayapa ang ating kaluluwa at sinasabi natin sa ating sarili na magpakalma dahil pupurihin pa rin natin siya, pupurihin pa rin natin ang Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, ako'y namamagitan ngayon para sa lahat ng mga napapagod at nabibigatan. Alam ko na maraming tao dito ang pinanghihinaan ng loob. Mga taong hindi na kayang mamuhay sa pagsasabuhay ng kabanalan. Hindi na nila kayang sundin ang iyong salita. O Panginoon, napakahirap, Ama, lumakad sa iyong mga landas. Ang kasalanan ay kumakatok sa ating pintuan ng maraming beses sa isang araw. Ang mga tukso ay nasa paligid natin. Ngunit ikaw, Ama, ang patuloy na sumusuporta sa amin. Ikaw, Panginoon, ay Diyos na maawain, Diyos ng biyaya, at ngayon ay hinihiling ko sa iyo, Panginoon, na patawarin mo ang mga kasalanan. Ama, pagalingin mo ang sugat ng kaluluwa, O Diyos, at naway iyong pag-ibig ang bumalot sa amin. Sa paraang hindi namin maramdaman ang pag-iisa o pagiging mababa o mataas kaysa iba, Ama. Naway ang aming puso ay maging balanse, nakaayon sa iyo. Ama, nananalangin ako ngayon para sa babaeng ito at lalaking ito na nalalayo sa iyo. Ama, parang wala nang nagpapasaya sa kanilang mga puso. Maaaring makuha nila ang buong mundo, ngunit nawawala naman ang kanilang kaluluwa. O Jesus, maawa ka sa kanila, Panginoon. Ama, sila ay nangangailangan at nagugutom sa iyo. O Jesus, hinihiling ko sa iyo. Tulungan mo sila, O Diyos, na lumakas sa Panginoon.
Tulungan mo sila, Ama ko, na maramdaman ang iyong presensya araw-araw at malaman nilang hindi sila nag-iisa. At sa sandaling ito, hinihiling ko rin sa iyo, Panginoon, pagalingin mo ang mga sugat ng katawan. Pagalingin mo ang mga sugat, mga sakit. Panginoon, hindi ko tinatanggap ang sumpa o pang-aapi laban sa buhay ng mga taong ito. Ama, sa ngalan ni Jesus, itinataas ko ang pagtutol sa lahat ng gawa ng kasamaan at masamang espiritu sa paligid ng taong ito na hindi nagbibigay ng kapayapaan at mahimbing na tulog. Pinagbabawalan kita sa ngalan ni Jesus. Satanas, umurong ka, wala kang kapangyarihan laban sa buhay na ito. Pinagbabawalan kita at pinalalayas kita sa ngalan ni Jesus. Ama, hinihiling ko ang iyong kapayapaan at muling mapasaya ang puso ko. Naway patuloy siyang maghanap sa iyo at hindi maputol ang kanyang pananampalataya at panalangin. Ngunit sana araw-araw, sa umaga at sa gabi, makasama ko siya rito, Ama ko. Dahil sigurado ako na ang iyong salita ang magpapabanal sa kanya. Ang iyong salita ang magpapalakas sa kanya. At ito ang hangarin ng iyong puso. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Luwalhati sa Diyos. Alleluia.